Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano magpa-appointment sa DFA para makakuha ng passport. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang passport.gov.ph. And then mapupunta na po tayo dito at dahil sa gusto nating magpa-set ng appointment, so hanapin at i-click lang natin itong schedule an appointment. At pagkatapos mapupunta na po tayo dito. So dito may makikita tayong reminder. So basahin na lang po natin lahat yan. At dito sa pinakababa may makikita tayong box katabi ng by proceeding with this application. So i-click lang natin yan para ma-checkan. At kung may check na, dito na tayo sa baba sa pagpili ng individual appointment or group appointment. So kung grupo kayo, itong group appointment yung piliin ninyo. Pero kung ikaw lang yung magpapa-appointment, itong individual appointment yung piliin mo. And then mapupunta na tayo dito sa pag-set ng appointment. So unang gagawin natin, pili tayo ng site kung saan natin gustong magpa-appointment or kung saan yung DFA na pinakamalapit sa atin. So i-click lang natin itong please select a site. So makikita nyo po dito yung mga sites or offices ni DFA. So dito pwede kayong kumuha ng inyong passport. So kayo nang bahala kung saan kayo pinakamalapit or saan inyo gustong kumuha ng inyong passport. So pumili na lang kayo ng lugar dyan. So kagaya sa akin, dito sa Robinsons, Tagum City yung pinakamalapit sa akin at dito ko gustong kumuha, kaya ito yung pipiliin ko. At pagkatapos nyo makapili, automatic na pong makikita yung site dito, tapos yung office name, tapos yung office address ng DFA na gusto ninyong puntahan. At nandito rin yung mobile or contact number nila. So dito sa pinakababa may notice na makikita dito. So basahin nyo na lang po lahat yan. At dito sa pinakababa may makikita kayong I confirm. So i-click lang natin tong box sa taas ng I confirm para ma-checkan. At kung may check na yan, i-click nyo na po itong next. At sunod dito naman tayo sa pagpili ng petsa. So dito pwede kayong pumili kung anong petsa kayo pupunta doon sa DFA. So dito guys, kung nakikita ninyo yung mga gray dyan, wala pong office yan. So sarado po ang DFA niyan. Tapos yung mga kulay pula, ibig sabihin yan, fully booked na po yan. So bali April ngayon, so lahat ng April sa DFA site na pinili ko ay hindi na available. Nagkulay pula na lahat. So ibig sabihin, fully booked na po lahat yan. So i-click lang natin ito para mapunta tayo sa next month. So ito May na. So dito sa May 19 pa ang next na available date. So isipin nyo guys, April 2 ngayon. So next available na appointment natin is May 19 pa. So lalagpas pa siya ng more than 1 month. Diba? Sobrang tagal. Kaya kung gusto nyo magpa-appointment, magpa-appointment na kayo ng maaga para on time makuha nyo na po yung passport ninyo. So dito ang pinili ko ay May 20. At pagkatapos nyo makapili ng petsa, automatic na makikita ninyo yung available time dito. So pwedeng 10 to 11, 11 to 12, ganyan hanggang 16 to 17. Basta mga office hours lang guys. So kung walang date ng 8 to 9 dyan, ibig sabihin yan fully booked na po yan. So kagaya niyan, ito na lang yung available time na pwede ninyong kunin. So kayo nang bahala kung anong oras kayo pupunta doon. Basta make sure lang na hindi kayo malilate. At kung nakapili na kayo ng oras, kagaya niyan 11 to 12 yung pinili ko, may makikita kayong ganito dito sa baba. I-click nyo na lang po itong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. And then may makikita kayong parang verification dito. So kagaya niyan nakalagay dito stairs. So yung hagdanan yung hahanapin ko. So kagaya niyan ito lang yung mga pictures na may hagdanan kaya ito lang yung pinili ko. So depende na yan kung ano yung nakalagay dito. Kagaya niyan stairs. Kung bus nakalagay, hanapin nyo yung bus. Kung cars, hanapin nyo yung cars. Kung mga cats or dogs, depende na kung ano yung pinapahanap. Yun lang picture ang isi-select ninyo. So kagaya niya, nakaselect na ako. Pag okay na, i-click nyo na po itong verify. At pagkatapos kung may check na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos may makikita kayong babala na kung nagkamali daw kayo sa pangalan or nagkabaliktad yung first name, last name ninyo, dapat kumuha daw kayo ng bagong appointment.
hindi nyo itutuloy yung appointment na yon, kukuha kayo ng bago. So make sure talaga i-double check nyo maigi yung nilalagay ninyo. At kung agree naman kayo, i-click nyo na po itong box katabi ng I agree para ma-checkan. At pagkatapos dito na tayo sa baba sa paglalagay ng mobile number. So make sure ilagay nyo yung active na mobile number ninyo. At dito sa baba ilagay nyo po yung email address ninyo. So make sure ang email address ilalagay ninyo active at nabubuksan po ninyo kasi magsasend po sila ng email doon at nandun po yung code na isasend nila. So dapat active at nabubuksan ninyo yung email address. At pagkatapos dito naman sa baba, ilagay nyo po yung last name, given name at middle name ninyo. So make sure guys hindi talaga magkakabaliktad yung last name, given name at middle name. At pagkatapos dito sa baba, kayo nang bahalang maglagay ng date of birth ninyo. So make sure tama yung pagkakalagay ng month, date at year. At next, kayo nang bahalang maglagay ng gender ninyo at dito sa baba, pumili kayo ng civil status. So, i-click nyo tong select civil status. So, dito kayo nang bahalang pumili kung single ba kayo, married, widowed, separated, or annulled. At sunod, dito naman tayo sa baba sa pagpili ng birth legitimacy. So, i-click lang natin tong select legitimacy. So, dito kayo nang bahalang pumili kung legitimate ba kayo or illegitimate. So, sa akin, legitimate ako. At pagkatapos dito sa baba, kayo nang bahalang pumili kung saan kayo pinanganak. So for example, sa Pilipinas, tapos dito sa province, piliin nyo kung saang province kayo pinanganak. Tapos dito sa city and municipality, kayo nang bahalang maglagay dyan kung saan kayo pinanganak. At kung okay na at nalagay nyo na lahat, i-click nyo na po itong next. At sunod, dito naman tayo sa paglalagay ng father's information. So dito ilagay nyo po yung last name, first name at middle name ng papa ninyo. So make sure hindi po magkakabaliktad yung pagkakalagay. At sunod dito naman tayo sa baba sa pagpili ng country of citizenship. So kung taga-ibang bansa yung papa ninyo, pwede kayong pumili dito. Pero kung sa Pilipinas, huwag nyo na pong galawin ito. At sunod dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mother's maiden name. So make sure pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. So ilagay nyo po dito yung last name, given name at middle name ng mama ninyo nung dalaga pa. Make sure po hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay at tama po lahat. So i-double check nyo pong maigi at kung okay naman, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pagpili ng application type. So dito, i-click lang natin itong application type. At dito pwede kayong pumili kung new, renewal, or kung nawala yung passport ninyo. Pero sa atin bago yung pipiliin natin kaya ito yung new. At next dito naman tayo sa baba sa pag-select ng basis of Philippine citizenship. So click lang natin ito. So dito pwede kayong pumili ng pagka-Pilipino ninyo, pwedeng birth, election, marriage, naturalization, RA 9225 or others. So sa akin birth ito yung pinili ko pero depende na kung ano yung sa inyo. And then dito na tayo sa foreign passport holder. Kung may foreign passport holder kayo, i-click nyo yung yes. Pero kung wala or hindi kayo foreign passport holder, no po yung piliin niyo dito. At next dito tayo sa paglalagay ng emergency contact person. So ilagay nyo po kung sino yung pwedeng kontakin in case of emergency. Tapos ilagay nyo po yung contact number niya dito. At kung okay na at nalagay nyo na lahat, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos dito naman tayo sa paglalagay ng current address. So ilagay nyo po yung complete address dito, tapos ilagay nyo dito yung city, tapos yung province dito. At pagkatapos kung okay na at nalagay nyo na lahat, dito naman tayo sa paglalagay ng occupation. So ilagay nyo po kung ano yung trabaho ninyo. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung office number ninyo kung meron. Pero kung walang office number, pwedeng walang office number na ilalagay dito. Tapos yung office address, optional lang din to. Kung walang office address, pwedeng walang ilalagay dyan. Pag okay na, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa pag-review ng mga details at information na nilagay natin. So review po natin lahat, yung pangalan natin, pangalan ng parents natin, yung birthday, tapos yung petsa kung kailan kayo pupunta. So i-review nyo po lahat. At kung okay naman at wala namang problema, dito na tayo sa pinakababa. So i-click lang natin tong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan.
At kung may check na, dito naman tayo sa baba, i-click lang natin tong box katabi ng I am aware para ma-checkan. At kung okay na at may check na, i-click na natin itong confirm. Pagkatapos dito na tayo sa pagpili ng processing type. So pwede kayong pumili dito kung regular processing or yung special processing. Pero magkaiba to ng presyo guys. Yung regular is 950 pero 12 working days bago darating yung passport ninyo. Tapos yung special is 1,200 pesos. Bale ito po yung tinatawag na rush nila. So kung gusto ninyong madalian, pero depende pa rin po yan sa area. Kasi dito sa amin nasa Mindanao, mga 7 working days pa bago dumating. Pero kung regular lang, 12 working days. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung processing type na pipiliin ninyo. Pero kung hindi naman madalian, pwedeng regular processing lang. Pero kung nagmamadali talaga kayo, pwedeng special processing yung piliin ninyo. At pagkatapos dito naman tayo sa pagpili ng payment method. So pwedeng e-payment or electronic payment, pwedeng via Paymaya or pwede din itong debit or credit card. Tapos pwede din kayong mag over the counter. So dito sa over the counter guys, pwede kayo sa mga bayad center na accredited ni DFA. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung mode of payment na gagamitin ninyo dito. At pagkatapos dito sa baba, may makikita kayong other services. So sa akin lang, option ko lang is pick up lang talaga. Pero may iba nakalagay dito delivery. Pero sa akin yung option ko is pick up lang. So depende na yan sa inyo kung ipapadeliver niyo or pick up lang. So kagaya nito, special yung processing na pinili ko. Kaya 1,200 yung dapat na bayaran ko. So dito sa baba makikita nyo kung magkano yung total na mababayaran ninyo. So kung okay na kayo dyan at nakapili na kayo ng mode of payment at yung other services, so i-click nyo na po itong Pay Now. At pagkatapos may makikita kayong mga reminder dito na take note na may extra charge daw kung magbabayad kayo sa mga bayad center. Tapos dapat within 24 hours ay nabayaran ninyo yung reference number na isa-send sa inyo. So kung Saturday kayo magpapa-appointment, so make sure bukas yung mga bayad centers sa inyo para makapagbayad kayo within 24 hours sa reference number na ibibigay sa inyo. At pagkatapos kung agree kayo sa lahat niyan, pwede nyo nang i-click itong box katabi ng I agree para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na po itong proceed to payment. At pagkatapos may makikita kayong ganito na may charge daw na 50 pesos kung saang merchant kayo magbabayad. So for example, 1,200 yung pinili kong processing fee. So dapat yung babayaran ko is 1,250 kasi may charge pa siya na 50 pesos sa mga bayad center or kahit saang merchant kayo magbabayad. So ayun na nga, wala pang 1 minuto or 2 minuto, may na-receive na akong email na kagaya nito. So, ito yung reference number na kailangan ninyong ilagay doon kapag nagbabayad kayo. So, ito yung gagamitin ninyo once magbayad kayo, yung reference number na ito. So, mas maganda i-copy nyo to para hindi talaga kayo magkakamali. So, ulitin ko guys, mag-expire po ang reference number na ito kapag hindi kayo nakapagbayad within 24 hours. So, kung nag-expire ito at hindi kayo nakapagbayad, ibig sabihin yan, wala po kayong appointment kay DFA. So, cancel po yung appointment ninyo. Kahit pumunta kayo doon at hindi naman kayo nakapagbayad, wala pa rin kayong appointment. So, sa next video ko guys, ituturo ko sa inyo kung paano bayaran ito.